Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Title, wala ka bang pep talk para kay Speaker Martin? Pep talk, yung word of encouragement. Umani ng atensyon online ang pahayag ng political analyst na si Sas Rugando Sasot matapos niyang diretsang tanungin si Batangas Representative Jerbil Luistro sa gitna ng umiinit na kontrobersya na kinasasangkutan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang social media post, kwestiyon ni Sasot ang pananahimik ni Luistro sa gitna ng mga kinakaharap na isyu ni Romualdez. Ito ang post ni Sas Rugando Sasot. Luistro, wala ka bang pep talk para kay Speaker Martin Jan? Pagkatapos bumaha ng biyaya sa inyo dahil kay Speaker, deadma ka na lang this trying times? Dumating ang payag kasunod ng balitang nairapel na sa Sandigan Bayan ang mga kasong isinampa laban kay Romualdez, kabilang ng plunder, graft, bribery at money laundering. Kasabay nito, naghain din ng Office of the Ombudsman ng kahilingan para sa whole departure order upang pigilan ang anumang pag-alis ng bansa habang nagpapatuloy ang proseso. Ayan, no? Grabe rin ang imagination ni Sas Rugando Sasot. Kanina, may mga nabasa din akong post na nasaan na ang mga loyal supporters ni Martin Romualdez? Bakit bigla silang natahimik? Sino bang nag-post nun? I'm not sure ba, Congressman Leandro ata na sa ngayon, lumalabas ang mga kongresista, tinatalikuran na si Martin. Kaya sabi, darating bang panahon na si BBM din ang mailagay sa kalagayan at tatalikuran din siya? So, ito, one thing is sure sa politics. There are no permanent friends, no permanent enemies. Noong panahon ni Tatay Digong, ang daming dumidikit sa kanya. Kaya yung PDP laban, ang daming nagpamiyembro. Nung wala na si Tatay Digong, karamihan na dumikit sa PDP laban, dumikit dito kay Marcos sa kanyang Partido Federal. Ganyan talaga ang nature ng politiko. Kaya ako, sa lahat ng ayaw kong gawin sa buhay ko is yung papasok sa politika. Dahil kakaiba ang politika dito sa atin. It's not so much about serving. Well, pera de los buenos. May mga politiko rin na magaganda ang pamamahala. Example, Duterte family sa Davao. Kung ganyan lahat, karamihan ng politiko, okay ako. Kaya lang karamihan, mga politiko. Kung ano ang, hindi yung bayan muna bago sarili. Karamihang politiko ngayon na nakikita ko is, sarili muna, bulsa muna, maleta muna bago bayan. Kaya ito ang resulta. Naghihirap tayo mga Pilipino dahil sa mga politiko natin na inuuna ang sariling kapakanan kaysa yung para sa taong bayan. Kaya never, ayoko sa politika. Okay, so, sana, magsalita naman lang, konting pep talk, encouraging, dahil kay speaker, ay, merong, sino ba yun? Jude Asidri ata, yung nakita kong post. O nagsalita,
depensa kay Romualdez. All others, wala pa akong, ano. So, maasahan ba natin ngayon? Oras ng kagipitan? Magsasalita si Loistro, depensa kay Speaker Romualdez. Excuse me. Dito na masusubok yung tunay na pakikipagkaibigan. Si Tatay Digong, kahit ganyan nang nangyari, nakidnap siya, nakakulong, ang tunay niyang kaibigan na nandiyan pa rin. Bongo, Bato, Padilla, si Attorney Medaldea, sino pa? Si Attorney Silvestre Bello, sina Attorney Panelo, Attorney Roque. Although maraming umalis sa PDP Laban, kailang yun ang mga balimbing. But maraming mga loyal friends ni Tatay Digong, hindi siya iniwan kahit itong panahon ng kagipitan. So dito kay Romualdez, tignan natin kung sino ang magsasalita. Depensa sa kanya kasi sana nga totohanan na itong sinasabi ng ombudsman, nakakasuhan na yung pag-aprobahan ng korte, yung whole departure order niya ay talagang wala na siya. Pag labasan na siya ng warrant of arrest, non-bailable, wala na. Finish na. So, ito, kikita ko, lalong parang Panginoong Hesus, nung inaresto ang Panginoong Hesus, lahat ng disipulo niya, iniwan siya eh. Na kahit yung si Pedro, Apostle Peter, I'm willing to die because of you, Lord. I will never abandon you. Sabi ng Panginoon, bago magtilaok ang manok, you have betrayed me 3 times. At nangyari nga. So, kung ang mga disipulo ng Panginoong Hesus ay iniwan siya, how much more dito ngayon sa politika. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon human na gyud pag-atop sa balay ni auntie ug maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama ganina nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usa ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya giro. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabayenting ko na ni katuig. Nakayag na. Oo. Salamat sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di auntie ka tuig nga nabalo ka na? Upat ka man na bulan. Upat pa ka bulan. Oo. Oo, so kuan gyud antiba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop, namatay na lang si angkol. Oo, dugay-dugay na. Among atop. Oo. Lagi. So pila ka buki mong anak ante? Upat. Upat. So tanan na nakapamilya ante. Tanan na. Ay, so ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Ako ug akong mga apo. Ikaw ug ang imong mga apo. So pila na day imong edad ante? 57 o 55. 55 ka na. Oo, so kuan na gyud ante ba? Pila na ka buki mong apo ante? Unom na. Oo, sige. So salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin.
Oo. Kaya makabid.